So bago ang lahat, break na pala si Kobe at si Kylin. Sabi pa ni Tyler Herro bago yung Game 4, hindi sila madadaw ng 4-0. Ayun na nangyari, hindi sila daw ng 4-0 kundi 5-5 dahil nasa 55 points ang lamang ng Cavaliers. Pinauwi pa nila yung Miami Heat papuntang Boracay. Yung bench na lang ng Cavaliers ang halos pinalaro nung second half. Hindi lang na Tyler sweep si Herro kundi most dominant sweep na panalo sa NBA history ang Cavaliers kontra Miami Heat. One-sided series. May average na 30 points differential ang Cavaliers kontra Miami. Ganong kalaki ang lamang na ginawa nila sa series. Na-shutdown pa nila si Tyler Herro na merong 4 points at 1 out of 10 mula sa field. Nag-alak Klay Thompson sa last game ng season. Siguro naman natauhan na si Pat Riley tungkol kay Tyler Herro. Meron pa kasi mga trash talk itong si Herro kaya ayun, pinersonal siya ng Cavaliers. Ang sinabi kasi ni Garland, ang key para manalo ang Cavaliers kontra Miami, targetin sa defense si Herro. Ang nirespond kasi ni Herro sa komento ni Garland, dapat yung mga player na hindi naglalaro ng depensa or kaya walang defense dapat hindi nagsasalita. Ayun, tinarget tuloy siya ng Cavaliers. Hindi lang worst game sa series kundi posibleng ma-trade pa sa off-season itong si Tyler Herro. Yung komento ni Garland at ni Herro after kasi ng Game 3. Hindi rin naglaro si Garland sa Game 4 dahil may injury sa paa. Sa Miami Heat naman si Terry Rozier hindi naglaro dahil merong injury sa paa. Pero nakakita naman sila ng pamalit si Bronny James version 2, si Davion Mitchell. Sa playoffs nag-average pa siya ng 15 points, 2 rebounds, 6 assists, 61% sa field at 50% sa 3-point area. Si Davion Mitchell expiring ang contract pagdating ng off-season. Ito rin yung mga player na kapag maganda yung nilaro sa isang team tumataas yung value. Mag-e-experiment pa di umano ang Miami sa contract extension kay Mitchell. Baka maagaw pa siya ng ibang team na makakapagbigay ng malaking kontrata. Doon din papasok si Terry Rozier na pwede siyang bitawan ng Miami para ma-retain si Mitchell. Nagkabakbaka naman si Draymond Green at si Dillon Brooks sa Game 4 ng Warriors at Rockets. Nung nakaraan pa mainit yung dalawang to Habang pinapatayo ni Draymond si Steph dahil nga binengbang paharap ni Brooks, biglang dinakot ni Brooks yung bola. Parang ang sagwa. Tinatawanan pa kasi ni Steph itong si Dillon Brooks. Dito naman lumapit si Draymond at si Quinton Post na nagkagulo na. Samantalang si Amen Thompson nasa sahig pa rin habang nagkakagulo yung mga player. Kung natapakan pa siya doon, yari pa. Nagkasagutan pa si Steph at si Brooks habang nandun sa sulok. Ayun kasi ang taktika ni Brooks dahil aalisin niya yung best player sa kabilang team habang nasa court since Memphis niya pa ginagawa yun. Technical ang binigay kay Steph, Draymond at dito kay Brooks. After naman ang gulo niya dito kay na Steph at Draymond, si Butler naman ang inaasar ni Brooks. Sa isang play pa nga, sa lakas ng hampas ni Butler kay Brooks, dinig sa arena kahit pa malakas yung sigawan ng mga fans. Kaya napatawa itong si Dillon Brooks, nakita yung ngalangala habang nasa free throw line habang kasagutan din si Butler. Tinawag kasi siya ni Butler na mahina. Ang lakas din mang asar ni Brooks sa game. Ginagamitan na niya ng pinagbabawal na teknik. Kahit si Steph napailing na lang sa ginagawa ni Dillon Brooks dahil alam niya yung taktika na yun dahil ilang beses na nilang nakakalaban si Brooks habang nasa Memphis pa lang. At baka itong si Jimmy Butler tamaan din ng pang-aasar ni Brooks. Wala rin kasing kadala-dala itong si Brooks Niyari tuloy ni Butler sa fourth quarter yung Rockets. Nakalimang free throws at crucial rebound. Sinolo pa ni Draymond sa defense si Sengun. Merong 13 points sa fourth quarter si Butler na wala talagang kadala-dala si Brooks. Hindi na malaman kung saan siya kampe. May total si Butler na 27 points, 5 rebounds, 6 assists at 12 out of 12 sa free throw line. Samantalang best game naman kay Podziemski. Nasa 26 points at 6 3-point shot. Lamang na ngayon ng Golden State sa series 3-1.